pare at parokyano nagrereklamo. Ang kanilang issue, milyong-milyong pisong donasyon napunta ba lahat sa mga biktima ng kalamidad? May mga usap-usapan na ngayon sa aming mga pare na nagpaplano ng umalis, lumipat. Sapagkat hindi nila nakikita rito yung pag-asa ng pagbabago kung hindi magkakaroon ng tunay na kapaliwanagan ang obispo. Ilang pari ng Diocese ng Parañaque ang nadidismaya sa mismong simbahang kinabibilangan nila. Ito raw ay dahil di umano sa ilang maling pamamalakad ng obispong tumatayo nilang ama. Ang Diocese ng Parañaque ay binubuo ng mga parokya sa mga lungsod ng Parañaque, Muntinlupa at Las Piñas. Nakilala namin sa maliit na komunidad na ito sa Barangay San Dionisio sa Parañaque si Aling Lucy. Dito siya nagbebenta ng tahong sa mga bahay-bahay at kumikita ng umigit kumulang 100 piso kada araw. Sa kabila ng maliit na kita, wala raw palya ang pagbibigay niya ng donasyon sa simbahan tuwing linggo. Yan naman talaga sa tuwing simba, mayroon talagang kasi di ba, nangungulikta yan sila. Kusang loob mo lang na ibibigay mo. Minsan 20. Pinakamalaki yung 30 lang talaga yung binibigay ko pag maluwag-luwag yung pera ko. Malinaw sa tinatawag na canon law o ang batas na sumasaklaw sa mga alagad ng simbahan ang kahalagahan ng sinasabing intention of the donor pagdating sa mga donasyon o abuloy na ibinibigay natin sa simbahan. Isa sa pinaka-strikto at mabigat na batas sa simbahan, sino man tao, nagbigay ng kahit ano, and usually pera, para gamitin sa isang proyekto at tumanggap na pari at tumanggap na obispo, ay malaki ang kanyang pananagutan para ito ay tuparin. Pagbibigay ng garantiya sa mga tao na yung pong bibigay nyo ay hindi naming gagalawin kung hindi ayon sa inyong kagustuhan. Yan ang intention of the donor. Very sacred, very strict. Sa madaling salita, maaari lang daw gamitin ang donasyon kung saan ito gustong ipagamit na nagbigay. Pero ang batas na ito ng simbahan nababaliwala raw sa Diocese ng Parañaque dahil ang ilan sa mga pare may mga naungkat na di umano'y irregularidad sa mga donasyon para sa mga biktima ng kalamidad. Mula sa mapapagkatiwalaang source, nakuha raw ni na Father Marco ang ilang dokumento patungkol sa mga pondong nagmula sa donasyon ng mga parisyoner. Well, yung mga dokumento na nakita na naibigay ay mga ledger reports. No? So, ang ledger reports ay yung mga transactions or mga accounts na nakapaloob lalong-lalo na sa mga koleksyon. So, nakapartikular yan kada parokya. Kung gaano kalaki, kung gaano man kaliit yung naibibigay nila. Pero makikita doon sa mga dokumentong ito yung total amount na natatanggap at yung ang mga amount din na nilalabas o nagagamit. Ayon daw sa mga dokumentong ito, ilang milyong pisong donasyon na nakalap ng simbahan para sa mga nagdaang trahedya ang hindi naipamahagi sa mga nasalanta. Katulad na lamang daw na mahigit 1 milyong pisong donasyon na nakalaan sana para sa mga nasalanta ng Bagyong Ondoy. Bali 1.6 million yung as per our record. At sa record din natin makikita na ang remaining balance of the collection is 1.3 million. So, maiisip natin na mga 200 plus thousand lang yung naibigay talaga. Makikita sa dokumento na ang mahigit 1.3 milyong piso na donasyon para sa mga biktima ng Bagyong Ondoy inilipat sa tinatawag na Caritas account ng Diocese. Inalam namin mismo ang ibig sabihin at kung para saan ang Caritas account na tinutukoy ni Father.
Ang Caritas Fund ay nalilikom sa taunang pag-aabuloy ng mga mananampalataya tuwing araw ng Palaspas o linggo ng Palaspas. Bukod dito, ang Diocese ng Parañaque ay naglagay din ng isang donation box sa Baclaran Church na kung saan ang mga tao ay patuloy na nag-aabuloy sa mga programa ng Caritas Parañaque sa layunin na maisakatuparan ang mga programang pastoral ng naturang programa ng Diocese. Isang sitio Anahaw sa lungsod ng Muntinlupa na matinding nasalanta ng Bagyong Ondoy. Lalo pat nakapwesto sila sa gilid mismo ng Laguna de Bay. Sa mahigit 250 kabahayan, 140 ang tuluyang inanod. Marami yung mga nagkakasakit, marami yung nagugutom, kahit santuka. Pero nakasurvive din sila. Yun po, nanghihina na rin sila ng loob po. Pagkatapos marami na po yung hindi na bumalik dito gawa ng akala nila hindi na magbabago po yung kahirapan na dinanas sa Bagyong Ondoy po. Hanggang ngayon, bumabangon pa rin mula sa trahedya ang mga taga-sitio Anahaw. Kabilang sana sila sa maraming biktima ng Bagyong Ondoy na kwalipikadong makatanggap ng tulong base sa patakarang intention of the donor o kagustuhan na nagbigay. Pero hindi raw umabot sa kanila ang biyaya. Mabuti na lang daw at kahit papano'y nabigyang ayuda sila ng lokal na pamahalaan at ng ilang NGO. Ang major na nagbigay sa amin ng donation yung Save the Children International po. Simbahan po dito sa Catholic Church. Wala po, hindi naman kami pinasyal, hindi man lang kami dinalaw dito para kumustahin kung anong kalagayan namin dito. Naman ang problema dahil sa mga tulay namin, mga sira-sira po. Saka yung aming pangangailangan na public toilet, poso po na panggalingan sana ng mga tubig na gagamitin namin po. Kung tutuusin, hindi naman daw nila inoobliga ang simbahang tulungan sila. Pero malaking tulong na raw sana ang bahagi ng nakolektang donasyon na ipinanawagan ng simbahan para sa tulad nilang binayo ng Bagyong Ondoy. Yung Typhoon Sendong naman 2011, nakalap na pondo 3.4 million. Ang naibigay, walang butal, 2.5 million. So may natirang 900 plus thousand. Tanong din kung nasaan napunta ito. Ang nasa gitna ng kontrobersya, ang obispong may hawak at may kapangyarihan di umano sa kaba ng kanilang simbahan, si Parañaque Bishop Jesse Mercado. Sinubukan namin kunan ng detalyadong pahayag si Bishop Mercado. Tumangging umarap sa aming kamera ang obispo matapos ang ilang ulit na pagtawag at pagliyam namin sa kanyang tanggapan. Personal din akong tinawagan ni Bishop Mercado para sabihin hindi na siya makakapagpaunlak ng panayam dahil kasalukuyan siyang nasa isang retreat at nakapaglabas na siya ng opisyal na pahayag hinggil sa issue. Sa kuwang ito ng website ng Rappler.com, iginiit niyang lahat ng donasyon para sa mga nasalanta maayos namang na ipamahagi. All donations are properly receipted and promptly turned over to their intended beneficiaries. In urgent cases, for example, Ondoy and Sendong, the diocese even advanced the amounts even before the second collections were mandated. Nang subukang humingi ang reporter ng Rappler.com na si Aris Rufo ng mga resibong nagpapatunay na naipamigay nga ang mga donasyon, makailang ulit tinanong ni Bishop Jesse Mercado kung bakit at para saan ang resibo. So when I will request for all the receipts of the donations and the disbursement, you will give it to me? No, well, that depends. What for? Why are you asking for that? You're challenging the story that it's not true. So if I will ask for all the donations received for all the calamity victims and all the disbursements, will you be able to give it to me? Well, we ask first. I think we have the right to ask also. Why? For publication.
What For for? transparency. What for? My answer is we can be transparent, but if we have people who we are able to present that. Sinubukan din ng investigador na humingi ng mga kaukulang dokumentong nagpapatunay na naipamahagi na maayos ang lahat ng nalikom na donasyon mula sa Finance Director ng Diocese ng Parañaque. Pero tumanggi siya. Dagdag pa ni Bishop Mercado, isa lamang daw itong pag-atake ng ilang paring may personal na hinanakit sa kanya. I have to admit it is sad because somehow, these are some of them are presented by our priest. We could have done this by talking together. I think that there are some priests who are just desperate. Bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng Apostolic Nuncio ang mga bintang laban kay Bishop Mercado. Ang Nuncio ang kinatawan ng Vatican dito sa Pilipinas. Tumanggi silang magpaunlak ng panayam sa amin. Pero ayon kay retired Archbishop Oscar Cruz, mabigat ang parusang maaaring kaharapin ng isang alagad ng simbahan na mapapatunayang lumabag sa canon law. Ano-ano yung mga parusa na yan? Marami, iba't ibang klase. But let me say only three usual punishment. No? Once the case is proven, the usual punishment number one is you are suspended. Mean to say, you may not do anything legitimately and illicitly. It means stop doing anything, you are off. Ang ikalawa ay dismissal from the clerical state. Alisin sa iyo yung parang lisensya mo para hindi ka na makapunction ng pagiging pare o obispo. At ikatlo niyan ay yung excommunication. Yan ang pinakamabigat sa lahat. Excommunication, alisin ka sa buhay ng simbahan. Hindi ka kasama dito. Bahala ka, no? Bahala ang Diyos sa iyo, etc., etc. Pero simbahan, hindi ka kasama. Ang pinuno ng mga laigong nagsisilbing sa simbahan, nananalig naman na sa halip na ikasira, mas mapapatibay ng isyong ito ang tiwala ng tao sa simbahan. This is actually a very opportune time for the church to be able to purify its ranks. Pag nailabas na lahat ng mga hindi maayos, hindi maganda, at ito ay masugpo, walang dahilan bakit hindi lalago ang simbahan. Mas magiging maganda ang pagsigla ng simbahan dahil ang lahat ng mga tao makikita na people are there to really worship God, people are there to really practice the Word of God. We shall all be practitioners now of what we preach. Maliit man o malaking halaga, sagrado ang bawat abuloy na inilalaan ng mga nananampalataya. Sa paniniwalang sa munting paraan nila, nakakatulong sila sa mga nasalanta at kapuspalad. Sa gitna ng mga kontrobersya at kahit kakarampot lang ang kanyang kinikita, patuloy pa rin daw na magtatabi si Aling Lucy ng maliit na halaga para ialay sa simbahan. Patuloy pa rin ako nagbibigay kasi yan, ilalaan ko sa Panginoon yan. Hindi kayo sabihin sa tao. Sa Panginoon ang inaano ko dyan. Inabigyan ko talaga dyan sa mga ano na yan. Kasi yan, bali extra money mo na, ibibigay mo talaga doon. Bahala na kung saan nila ipupunta yun. Hanggat may anomalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.